Itong mga isasalang natin na breeder ay paliliguan natin para tanggal yung kanilang mga kuto. So heto nga yung una natin pinaraffle na ibon, at yung nakakuha nga yung pinsan natin dito, yung bata. So habang pinapaliguan ko yung mga puti natin, bigla akong naalala yung ating nahuling alien bird. Ayan. So sabi ko nga, kumpara natin yung mga putong nakuha natin kay alien bird nung pinaliguan natin, at dito sa mga breeder na pinaliguan natin. So bali 10 nga to. Nahihiya sa may camera. Yan o, ganda ng kulay nito. Ginawa pa tulay yung mga matukaan at kainumin natin, paputi natin. Yan o, puti o. Alright, so ayan, magandang araw po sa inyo lahat. So ayan, so ngayon lang tayo nakapag-video dahil naging busy tayo ng ilang araw. Ayan. So ayan, kumusta po kayong lahat? So ngayong araw ang gagawin natin, ayan. So sakto, magpapaligo tayo ng ating mga breeder. Itong mga isasalang natin na breeder ay paliliguan natin para tanggal yung kanilang mga kuto. Ayan, so umpisahan na natin. Dahil ayan ang haling taba na. Ayan, init na yung panahon para agad sila matuyo. Ayan. So heto na yung ating mga breeder. Nilagay ko muna sa training box. Ayan, para hindi tayo pabalik-balik dito. So ayan, may natira pang 3. Pati itong may sisiw paliliguan na natin para maging presko naman sila. So sandali lang naman sila matutuyo dahil nasisinagan pa sila ng araw. Ayan. So 3 pa yung nandito. So yung iba nandito na. So hindi sila kasya, kaya ito na lang muna yung uunahin natin na paliguan. So heto na yung tubig na gagamitin natin na pampapaligo sa kanila, at syempre bibigyan na rin natin ng gamot para pamatay dun sa kanilang mga kuto. Yan. So 2 takip lang yung nilagay natin. So sobra na nga yun para dun sa isang timba. So ito, umpisahan na nating paliguan yung ating mga ibon. So gagawin nga natin to para pag pinagsama na natin ano sila, wala silang mga kuto. Ano to, nasa 10 ibon lang naman yung paliliguan natin dahil 5 pares lang naman yung ibibreed natin. So ito, tapos na yung isa. So ibabalik ko na dun sa kanyang cage para magtuloy-tuloy na tayo. So ito na yung pangalawa natin. So hindi nga natin sila agad na paliguan dahil naging busy nga tayo ng ilang araw. Kaya panigurado ngayon tapos na yung ating mga ginagawa. Kaya matututukan na natin ulit. Ayan. So naging busy tayo at hindi tayo nakapag-video ng ilang araw. Pero yung mga ibon natin ay hindi naman napabayaan, napakain naman sa mga tamang oras. So ayan, tapos na yung ating pangalawang ibon. So ito naman yung pangatlo natin, yung ating mga puti. So susubukan nating i-breed ngayon. Ayan. So tignan nyo naman yung kanyang itsura. Ayan. So dati nga ang ginagawa natin sa mga puti na to ginagawa lang natin sitter. So ngayon susubukan natin silang i-breed. Ayan. Itong mga puti na to 2 hen. So 2 silang hen kaso malalaki yung kanilang katawan. So ayan, tapos na yung ating pangatlong ibon. So ito na yung pang-4 na ibon natin na paliliguan. Ayan o.
So ayan. So ito, tapos na yung pang-apat na ibon natin. Ito na yung pang-limang ibon natin. So kulay puti ulit. Yan. So habang pinapaliguan ko yung mga puti natin, bigla akong naalala yung ating nahuling alien bird. Ayan. So yung kulay puti rin na nahuli natin nung nakaraan, yung malaki yung mata na maliit yung katawan. So heto yung kanyang itsura. Ayan. So tignan nyo naman, nag 18k plus yung ano niya, yung video niya sa ating Facebook page. Ayan, so thank you po sa mga nag-views nung ating alien bird. Ayan. So nag 18k nga siya. So sa nung pinos natin, siya yung may pinakamalaking views. Ayan. So kaso wala na sa atin yung ibon ngayon dahil so wala na nga sa atin yung ibon na yun na si alien bird dahil kinuha na nung may-ari. So tignan nga pala natin at ikumpara yung mga kuto na nakuha natin sa kanya nung pinaliguan natin. Ayan, ikumpara natin sa mga ibon na pinaliguan natin ngayon. So bali 10 ito. Ayan, 10 ibon. Tapos ikumpara natin yung mga nakuha nating kuto sa kanya na nag-iisang ibon lang siya. Ayan. So sandamakmak nga yung nakuha nating kuto sa kanya nung pinaliguan natin. So ito, tapos na yung ating isang ibon. So ito na yung pang-anim nating ibon. So tapos na yung ating pang-anim na ibon. So heto na yung pang-pitong ibon na paliliguan natin. Ayan, yung red bar na pinaraffle natin nung nakaraan. So heto nga yung una nating pinaraffle na ibon. At yung nakakuha nga yung pinsan natin dito, yung bata. Sabi niya, palitan na lang natin ng young bird. Kaya ito, yung gagawin natin ay i-breed na lang natin siya. Total wala naman tayong ganitong kulay na cock. Saka hen, wala tayo. So ayan, tapos na yung pampitong ibon natin. So kukuhanin na natin yung iba. So ayan na yung mga napaliguan natin. Ito. Ayan yung 4 sa taas, tsaka yung 3 dito sa may baba. So ngayon naman kukunin na natin yung isa doon, tsaka yung mga breeder dito sa baba, yung may sisiw. Ayan, so paliliguan na rin natin ngayon. Ayan, so bali 3 na lang yung paliliguan natin. Ayan. So heto na yung pampitong ibon na paliliguan natin. So nga, so itong ibon na to meron nga sisiw yung mga young bird natin dun sa may baba. So sinabay na natin para tanggal na rin yung kanyang kuto. So ayan, tapos na yung isang ibon natin. Ito na yung pang 9 na ibon na paliliguan natin. Ayan, bali isa na lang yung paliliguan natin yan. So ito, last na ibon na paliliguan natin ngayong araw. Ayan, so last na to sa mga breeder natin. Ayan. So ayan, tapos na yung 10 ibon na pinaliguan natin ngayong araw. So ayan, tapos na nga tayo nagpaligo ng ating mga ibon. So ayan. Yan sila. Pag ganito nga, pag alas 12 na, ganito yung siga ng araw dito. So mga inumin na lang, tsaka patukan yung nabibilad sa araw. Ayan. Pero pag umaga hanggang dun sa loob nasisinagan yan. So saglit lang naman matutuyo yung mga yan. Kaya pinaliguan na natin ng ganitong oras. Ayan. So sa susunod lalagyan natin ng takip yung sa taas ng kanilang patukaan. Tsaka lalagyan ng inumin para hindi nabibilad sa araw. Tsaka yung mga ibon ay hindi pumupunta dyan at hindi tumutuka. Ayan, so yung iba nga medyo tuyo na. Ayan, so yung huli na lang, yung 3 yung hindi pa tuyo. Ayan, at yung mga young bird naman natin ay ayun. Yan. So nandyan na sa ating viewing yung ating mga young bird. Ayun So dito sa loob. At yung nandito sa labas yan nga yung tinuturuan natin.
So siguro magdadalawang linggo na yan na pinapakawalan natin. At yung mga young bird nga at yung binigay na gift bird sa atin ni paring Raven nandyan na rin. Siguro ilang araw na lang yung iba dyan pakakawalan na natin. Ayan yung mga na-breed natin dito. At yung kay paring Raven yung binigay niya sa atin siguro medyo mahuhuli na. Baka kasi lumipad hindi pa masyadong alam yung dito. Ayan. So buti meron na tayong isang marunong dito. Ayan, kahit hindi pa siya masyadong rumuronda dito medyo medyo kabisado na niya yung dito. At hindi tayo pwedeng magpakawala ngayon dahil ayan, kung makikita nyo yung mga halaman medyo malakas yung hangin. Yan, baka pag pumitik ng kaunti ayan, sasama yung ating mga young bird kaya medyo pinapatanda natin ng konti. Ayan, at yung ating mga breeder nga ayan pinagrado pag natuyo yan, presko na yung kanilang mga katawan. Ayan. At ngayon titignan na natin pala yung tubig na ginamit natin pampaligo sa kanila kung gaano karami yung mga nakuha nating mga kuto. Ayan. So sabi ko nga kumpara natin yung mga kutong nakuha natin kay alien bird nung pinaliguan natin at dito sa mga breeder na pinaliguan natin. So bali 10 nga to. Ayan, at yung nag-iisang nakuha natin na si alien bird. Ayan. Tara tignan natin. At ayan, so heto na yung tubig na ginamit natin pampaligo sa ating mga breeder. Ayan. So nangitim dahil sa dumi nung kanilang mga paa. Ayan, pero yung mga nakuha nating kuto kaunti lang. So mailan-ilan lang. Ayan. Dito. Yan, di katulad nung kay alien bird kahit sa baba, kita mo may bilog na maitim. So pag tinignan nga natin puro kuto tsaka yung mga lumulutang dito. Ayan, so tignan nyo naman kung gaano karami yung nakuha nating kuto. So ibig sabihin yung mga ibon natin medyo napupuntahan pa rin ng mga kuto. Pero okay lang yan kasi ilan-ilan lang yung namatay dito tsaka nakuha natin. Ayan. At yung dito naman yung natitira mga breeder natin hindi na natin muna pinaliguan dahil nandito lang naman sila sa loob. Ayun. So ayan presko sila dahil ayan tignan nyo naman solong-solo nila yung yung breeder loft natin. Ayan, bali 2 pares pa yun dito. Yung dito sa may taas. Saka yun dyan, yung mga sisiw. So heto na yung mga natitirang young bird natin dito, yung 2. Ayan. So nabigyan na nga pala natin ng mga ring yung mga ibon na to. So hindi nga natin nakuhanan dahil busy nga tayo. Ayan, tsaka itong ganda ng kulay nito. Ayan. So nahihiya sa may camera. Ayan ganda ng kulay nito. Ayan. So may ring na nga to. Ayan. So nalagyan natin nung nakaraan. So hindi natin nakuhanan dahil busy nga tayo. Ayan, ganda ng kulay nito. Ayan yung 2. Tsaka yung dito, yung itlog pa lang to So panigurado malapit na mapisa yung mga itlog nito dahil matagal-tagal na rin. Ayan. So ayan, bali 4 na piraso na lang na. So bali 2 pares na lang ng breeder nandito sa loob. At yung iba nga nandun na sa ating breeder cage. So eto na nga yung sinasabi ko, kaya kailangan lagyan natin ng mga takip yung mga patukaan at inumin ng ating mga breeder. Tingnan nyo naman yung isang young bird natin na tinuturuan. Ayan. So dyan siya dumadapo. Ayan. So nakikitambay sa ating mga breeder. Ayan. Parang gusto pa niya pumasok Ayan So ginawa pang tulay yung mga patukaan at painumin natin. Ayan. Ayan, so dyan nga siya lagi tumatambay. Yun. Sa susunod nga pala kailangan lagyan na natin ng yung takip dito para kung sakalin dumating yung ulan hindi na tayo mataranta. Habang wala pang ulan lalagyan na natin dyan. Pero planuhan muna natin. Pag wala tayong ginagawa lalagyan na natin dyan. Yun nga, pag umulan hindi mababasa yung ating mga breeder, lalo na pag pinagparis na natin sila. At importante dun pag may itlog na. Ayan. So para hindi mabasa yung kanilang mga itlog tsaka mga pugad. At maalala ko nga pala, ayan, so nag-message nga sa atin si Boss Reg. So yung mga binigay daw natin na young bird sa kanya ay lumilipad na doon sa kanyang loft.
Ayan. So napakagandang balita niyan. Masaya nga tayo dahil yung mga binigay nating ibon sa kanya ngayon ay rumuronda na sa kanyang loft. Ayan, ay tayo nga ayan. So kasing edad lang nito yung binigay natin, pero ay matanda lang yata ng kaunti yung mga binigay natin sa kanya. Ayan. Tsaka ito, medyo bata ng kaunti itong natitira sa atin. Ayan, so yung sa atin nga ay tinuturo-turuan pa natin dito. Alright, so ayan, time check at mag-aalas 5 na. So ayan, titignan natin yung mga breeder na pinaliguan natin kanina kung tuyong-tuyo na ba yung kanilang mga katawan. So heto nga sila, ayan. Ayan, so diba? So tuyong-tuyo na yung mga balahibo nila, ayan oh. Yung mga puti natin, yan oh, puting-puti oh. Yan. So, diba? Ang tingkad nung kanilang mga kulay. Itong ating mga bluebird, ayun oh. Yan, so ang ganda nung kanilang mga kulay dahil bagong ligo. Yan. Yan ang yung mga kak natin. Yan. So at ayan nga, maya maya magpapakain na tayo para yan makapagpahinga na yung mga ibon natin para hindi na sila masyado may stress. Yung ating mga breeder doon, ayan, tignan nyo naman oh. So gutom na sila. At yung isang ibon natin na tinuturuan, ayan, nandito na naman sa ibaba. Asan? Eto. So ayan, so hindi pa nga natin nalagyan ng takip dito dahil pag naglagay tayo ng ano dito, ng pinaka-poop tray nila, tataasan na lang natin para hindi siya makapasok. Siguro mga ganito kalapad yung lalagay natin. Siguro mga yero. Pag may nakita tayong yero na yung liso, yung patag na yero, yun na yung gagawin nating ano, poop tray. Ayun nga yung ibon natin oh. So ayan, nagtatago. So ayan nga, ayan na yung ating mga pinalaguan kanina. Ayan, ganda no. Ang ganda nung kanilang mga kulay ngayon. Ito, puting-puti talaga itong dalawa oh. So parehas na hen yan. Ayan, ang ganda, ang kinis ng kulay oh. At yung ano natin, yung nag-isang off color natin, ayan, yung mga kak.